Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na ano po? Kanina ay mo paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Opo. Kahit pa paano natin kwentahin. Imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, 20% lang po. sino-sino sila? Si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25, sino-sino sila? Bichanko na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. Yun mga kababayan, magandang umaga po. Ako po si Just Vlog. Ayan po yung mga highlights na inyong mapapanood sa ating programa ngayong araw na ito mga kababayan. Rekta na kagad tayo. Eto mga kababayan, gusto lang po naming ipapanood sa inyo ito at bigyan ng linaw tungkol po dito sa isinagawang pagdinig kahapon sa Blue Ribbon na pinangunahan nga po ni Senator Ping Lacson at nalaman natin, kumakalat na yan, viral na po sa social media, maging sa mga mainstream media, ang tungkol po dito sa naging hindi pagkakaunawaan, matatawag nating bangayan, umbagan, o salpukan ni na Senator Ping Lacson at saka si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Ngayon po mga kababayan, gusto ko lang pong ulitin sa inyo sa pagkakataong ito para maliwanagan po kayo. Yung iba po kasi nating mga kababayan ay tila baga hindi nila naiintindihan yung konteksto. Yung gustong linawin ni Senator Marcoleta bago pa magsimula ang hearing mga kababayan. At mamaya nga po, ay ipapapanood ko po sa inyo yung dahilan kung bakit gustong magsalita muna ni Senator Rodante Marcoleta. At ipapaliwanag po sa bidyong ito ang mga maaaring mangyari. Sana kung pinagsalita muna si Senator Marcoleta bago ang hearing, mga kababayan. At pangalawa, mga kababayan, katulad po ng inyong napanood sa highlights natin sa una, eto mga kababayan binalikan ni Senator Marcoleta yung isang nagsasabi na siya raw ay tumanggap ng bilyon at nagkasundo raw sa 120 million. Ito po ay kapatid ng mga Tulfo brother na gustong baliin ang batas, mga kababayan. Mantakin mong sabihin na sometimes we have to bend the law to please the people. Mga ganun pang sinasabi. Mga kababayan, ito pong mga senador na ito ay hindi dapat sana naging senador. Sapagkat nung sumumpa po sila noong proklamasyon, hindi po ba't sumumpa po sila na senador o magiging senador ay ang sinuumpaan po nila ay kailangan po nilang i-uphold. Yung pala yun, Kadyas, ikaw naman. Ang hirap mong bigkasin. Kailangan silang sumailalim, pailalim, at sumunod sa batas. Yun ang kanilang sinumpaan, mga kababayan. Pagkatapos sasabihin mo, sometimes we have to bend the law. Di viral ka ngayon. Viral ka ngayon.
Ginawa ka ng meme, mga kababayan, sa ating mga sangkatauhan. Naging tawag dito, the last low bender. Yan, ang daming lumalabas ngayon sa social media. Yun po ang isa, mga kababayan. Pagkatapos, dito po mga kababayan ay mapapanood din natin sa bidyong ito yung mga ikinanta nitong si Bryce Hernandez na mga kasangkot na senador, congressman, at dito nabanggit na naman mga kababayan si Saldico na hanggang ngayon ay hindi pa po nagpapakita sa Senado para nang sa ganun ay sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya, mga kababayan. Saan kaya naroon si Saldico? At ang isa pa po na ating pag-uusapan dito, mga kababayan, itong si Bryce Hernandez na ito ba talaga ang dapat na maging state witness? Sa dalawa, mga kababayan, ang Diskaya at saka si Bryce Hernandez, sa palagay nyo, sino sa kanila ang mas karapat dapat sumailalim sa Witness Protection Program o maging state witness, mga kababayan? Kasi po, mga kababayan, ang binanggit po kasi nitong si Diskaya noong una doon sa sworn statements po nila, mga congressman, umabot kay Saldico at umabot kay former Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero, mga kababayan, napapansin ninyo, eto pagkatapos nating magsalita, mga kababayan, dire-diretso na po yan. Panonoorin na po natin yung video para hindi kayo maistorbo sa panonood nyo. Hindi po ako magsasalita ng kung ano-ano. Mga ano lang siguro, singit-singit ng konti. Mahilig kasi tayo sa singit, mga kababayan. Yung pag nagmumotor po kasi kami ay sumisingit po kami. Yun ang ibig sabihin namin, mga kababayan. Eto, mga kababayan, tinan nyo po ito. Ilang beses na po nag-hearing ang Blue Ribbon na pinangunahan ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. May narinig po ba kayo na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez? O si Saldico lang? Mga kababayan, wala po ba kayong napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Mga kababayan, napansin din po ni Senator Marcoleta yun. Hindi nyo ba napapansin, Anya, na ilang beses na nabanggit ang pangalang Saldico? Hanggang ngayon hindi pa po natin natatanong. Pero mga kababayan, yung mas malaki pa na binanggit ng mag-asawang Diskaya, mga kababayan, hindi nababanggit sa dalawang beses na pagsasalita o sa dalawang beses na investigasyon na pinangunahan ni Senator Ping Lacson. Ano ibig sabihin nito, mga kababayan? Wala naman kaming sinasabi na may pinoprotektahan dito yung ibang mga senador, mga kababayan. Kung sino ang mga senador na sangkot yan, sila pong dapat talaga managot. Meron pa akong isisingit sa inyo mamaya pala, mga kababayan, na tila baga may 6. Mali yung daliri mo, Kadyas. Dapat 6, ganyan, ikaw. 4 lang yan. 6 daw, mga kababayan. Naku, yari na ito, yari. Sino-sino kaya yung 6 na yan, mga kababayan? Ito, papapanood ko rin sa inyo mamaya yung isang report na nakuha natin sa ibang himpilan at pakinggan natin mamaya kung ano yung sasabihin. Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador . Dagdag pa yon.
Hindi to total. Anim po yung senator. Sa mga dokumento na Incumbent po yon. Incumbent. Incumbent ba yung senator? meron pong dalawa na hindi incumbent. Yung dalawa po ex. Para maliwanagan kayo, ang dami mo nang sinasabi ka, just hindi mo pa papanood yung video. Ito na po mamaya. Gusto ko lang po dun sa mga bago naman na bagong silip, bagong pasyal, ngayon lang kayo naligaw sa ating munting channel, i-like nyo naman. Libre naman po mag-subscribe kayo, mag-comment kayo, mag-share kayo. Libre po lahat yan. At kahit yan lang, masaya na po kami. Okay? So, ito na po mga kababayan. Ating sabay-sabay na panoorin itong bidyong ito nang sa ganun ay maintindihan at maunawaan natin yung ating mga sinasabi. Ito po. Marcoleta is recognized. Salamat, Mr. Chair. Hindi ko na po nakikita si Secretary Boying Remulla, Mr. Chair. Meron po bang naiwan na USEC man lang ng Department of Justice? Anybody from the DOJ? Wala si PG, Padulyon ngayon. Anyway, he will come back at 1:30 to 2, between 1:30 and 2 p.m., Your Honor. Kasi kaya importante po ang aking itatanong sana sapagkat kaninang tinatanong ko siya, pinipilit niya yung opinion niya na kinakailangan talaga magsoli yung mga diskaya para tanggapin niya yung aplikasyon. Wala naman po talaga sa batas yun. Ipipilit ba ang opinion ng isang undersecretary o isang secretary ng Department of Justice samantalang maliwanag po ang requisites ng batas? Itingnan mo po natin ngayon, Mr. Chair, ang dilemma nitong dalawang mag-asawang ito. Narinig po natin ang supplemental affidavits nila. Sa aking palagay, very extensive revelation ng mga pangyayari na ating binubuksan ngayon. Ngunit dahil nga nagpahayag kayo ng opinion ninyo, ito po yung kanina pa pinipilit ko na. Yan. Na parang na-discredit na sila kasi kung ikukumpara sila kay Bryce Hernandez, mas kapanipaniwala si Bryce Hernandez. Masasakripisyo ngayon, whatever is the quality o madidiminis ngayon ang veracity ng kanilang testimony. Yan ang Ito point. po yung kanina pa gusto ko nang sabihin sana. Yan. Paano natin paniniwalaan sila ngayon kung nakapagpahayag na tayo ng opinion tungkol kung sino po yung dapat paniwalaan dito? Yan For the ang point. record, Your Honor, naniniwala ako sa kanilang mga pahayag ngayon. Alam niyo, yung credibility, relative yan eh. At one point, si Bryce Hernandez, as I also mentioned, was not credible. He started becoming credible because of new revelations. Afterwards, Ibig sabihin, he may not be credible again. Pagpapabago-bago. Kaya Hindi po. pwedeng, wala pong cast in stone na credibility, walang cast in stone, especially in a hearing like this. Yung pinakamaingat nga po na gagawin natin, minumungkahi ko, Mr. Chair, na huwag na po tayong magbigay ng opinion. Tama Makikita eh. naman po natin sa pagdaan ng in the course of our discussion kung sino talaga ang maglilinaw na makikita nating nakakatulong sa ating pagdinig. Ito lang po ang gusto kong sabihin. Pangalawa po, ang mga diskaya lamang ang unang nagbigay ng sworn affidavit nung i-float ko po yung paraan na maaaring makatulong sila ng higit sa pagtuklas natin kung sino talaga yung mga proponents. Wala namang iba eh. Sila yung nakipag-unahan. Tama yun. At dahil doon, naimungkahi ko nga, sapagkat yun naman ay nasa batas talaga. Nasa Section 4 po ng batas ng WPP. Kaya po namin sila kinonsider. Ngayon, kung sasabihin po ng Department of Justice na kinakailangan pa palang testingin ang kredibilidad, ang sincerity, yung goodwill, na wala naman po sa batas yun, paano po yung aplikasyon nila? So sa mga tweet, yung batas po, yung batas mismo na tinatadhana para sa mga ganitong klaseng pagkakataon, hindi po nabibigyan ng katuparan. Ang sinasabi po nila, kinakampihan ko raw ang mga diskaya. Hindi po, tuntunin natin from the beginning. I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, Yan na. nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga. Na Ayan ako na. raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas
ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Yan Para po. po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, Yun. si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Yan. Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Oh, Sorry. Ramon Tulfo. Your Honor, wala po akong idea, Your Honor, kung saan po nanggaling. Yun yung Ramon Tulfo, yung sinuntok ni Raymart Santiago na black eye. Balik po tayo dun sa sistema na gusto kong maging daan para maayos natin sa pamagitan po ng pagdinig na ito. Secretary Bunuan o kaya si Yusek Kati, kung sino man po ang pwedeng sumagot sa inyo. Natukoy na po natin kanina yung taba ng budget na halos 1 trillion pesos ay talagang naidagdag sa budget na hindi naman kailangan. At ngayon po, ito yung ating pinagtatalunan. Sino po bang may kagagawan kung bakit lumubo ng ganito ng budget na hindi naman natin kailangan? Yun ang mga Halimbawa po, yung mga party list, yung Sec Kati or Sec Bunuan, meron kayong Code 160. Magkano po ba yung binibigay nyo sa mga congressmen na party list? Magkano po ba yung nakatoka para sa kanila? Your Honor, I think we are locating 160 billion per grabe, laki. 160 million, Your Honor. Sa party list po yun. Party list, Your Yung Honor. regular po na congressman. The regular congressman, the allocation is based on a formula that we have already agreed. Average po. Well, Kasi 300 something congressmen. Eh. Tama bang i-assume na mag-average sila ng 1 billion bawat isa? 1 billion, Your Honor. Sorry. Opo. On the average, Your Honor, maybe. Yan nga po. So, tingnan niyo po niyo yung lopsided. Tingnan po niyo yung pagkakaya. Pag party list ka, masaya ka na po sa 150. Nagsimula pa po yun, 130. Totoo po yan. Kasi po matagal akong nag-party list eh. Kaya po pag sinabi ng speaker sa amin, ang para sa inyo, ganito, magsimula na kayong maglista. Nationwide po ang constituency ng party list. Kaya po, magsimula. Saan mo dadalhin yung 150 million buong Pilipinas? Kaya po, merong isang barangay, sasabihin ko sa kanila, pwede bang 500,000 na lang muna kayo? Kasi paghahatian po ninyo ito. Sasabihin sa amin ng ibang mga barangay kapitan, sa kubeta lang po, hindi na po kakasa ito. Kawawang-kawawa po ang party list. Regular, 1 billion. Samantalang ang distrito po niya, lalong-lalo na po kung Batanes. Ilang tao lang ba ang Batanes? Yung butante yata ron, 9,000 lang ang butante. Pero meron siyang 1 billion. Ang party list, nationwide ang constituency, masaya ka na sa 150. Ito yung sistema pong mali. Hindi ko malaman paano po rin yung ina-allocate. Yung allocation po ang problema rito. Yung pong code na 143, USEC, para saan po yun? Magkano po ang nakatoka ron? Pwede pong i-clarify, ano po yung 143? Yung pong mga insertions, magkano po yun? Kanina po, pinag-usapan natin. Sa Congress, magkano po yun? Sa House of Representatives. Yung House of Representatives, Your Honor, meron yung leadership fund din. Natapos na po tayo doon. Okay. Sama-sama na po doon. Nasa 450B na po yun. Pati yung allocable. Yes, Your Honor. Yeah. Yun po yung...
Mr. Bryce Hernandez, para naman hindi naman ako masiro, gusto rin kitang tanungin. Kahit sinabi ng chairman nung isang nakaraang pagdinig na na-exasperate na sa'yo. Sinabi sa'yo, incredible ka talaga. Kasi hirap mo talagang paniwalaan. Pwede mo bang bigyan kami ng estimate sa flood control projects lang, 2023 to 2025, magkano yung value ng lahat ng flood control projects sa Bulacan? Sa distrito mo lang, yung first engineering district. Mabilis pong computation siguro. More or less po, kung 10 billion po yun, ang total na halaga lang po talaga nun is mga 3 billion lang po, Your Honor. Kasi yun lang po talaga yung ginagamit nating pang budget para sa construction po mismo. Sino po ang... Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Nabanggit ko na din po kanina, Your Honor. Wala kasi ako kanina. Pwede mo bang ulitin? Ang sinasabi kong involvement, yung katulad na binanggit mo sa dalawang kasama namin dito, humihingi rin ng porsyento. Opo, Your Honor. 25% po. Sino-sino sila? Si Kong Zaldi ko po. Hindi, sa Bulacan ang sinasabi ko. Nabanggit mo na si Saldi kanina. Isa mismong first engineering district ng Bulacan. Your Honor, ang kausap po, ang Congress po namin doon nung 2020 to 2025, si ano po, Kong Boy Cruz. Kaya nga, sila rin ba ay ganun din ang patakaran, kumukuha rin, kagaya na sinasabi mo sa dalawang kasama namin dito? May pag-uusap po sila ni Boss Henry. Alam mo rin yung pag-uusap kasangkot ka rin Magkano nga? 30? Hindi po, Your Honor. Ang Magkano? alam ko po, 15 to 20% lang po. Sino-sino sila? Yung congressman po na, nung panahon pa yun, no 2022, si Kong Diche Pancho po, tsaka si Kong Boy Cruz po. 23, 24, 25. Sino-sino sila? Yun po sila po, Your Honor. Sila po ang congressman dun sa panahon na yun, Your Honor. Sino-sino ba yung congressman ng First Engineering District? Hindi mo kilala? Yun nga po binanggit ko po, si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. Sila po. Silang tatlo lang Sila lang po ang congressman po namin. ng First Engineering District. Yes po, Your Honor. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Pero yung doon po pumapasok din yung nabanggit po ni Congressman Toby Chanco na meron pong yung mga bumababa po sa lugar nila na wala silang idea, basta bumababa na lang po, doon po yung meron pong parking. So si Congressman Saldico, ilan naman ang sa kanya? Nasa 25% po, Your Honor. 25% ng how much? Kung magbaba po siya Kanina sabi mo, 3 billion, di ba? Opo, kung magbaba po siya ng 1 billion, that's 250 million po, Your Honor. Sinabi mo na kanina, yung total sa First Engineering District, 2 billion pesos. 3 billion pesos, kamo. Example lang po yun, Your Honor, na yun lang po yung magagastos sa actual construction po, Your Honor. For example, na 10 billion po. Pero ang magagastos, Ang magagastos lang po talaga sa actual na pagpapagawa ng proyekto is kung 10 billion po yung budget, nasa 3 billion lang po. pwede matitira 7 billion. Yun po yung, doon po pumapasok yung mga iba-ibang gastos, Your Honor. Kasama na po yung proponent. Ilan nga yung gastos para sa proponent? Yun ang malaki. Opo, Your Honor. Ilan sa 7 billion ang para sa proponents? Yun po, 25 to 30% po. Magkano nga yun? 2.5 to 3 billion po, Your Honor.
2.5 to 3 billion? Yes po, Your Honor. Opo. Of 7 billion. Hindi po. To 25 to 30% of 7 billion. Kaya nga 3.5, 2.5 to 3.5. Your Honor, hindi po kasi, ano po, ang titingnan po kung magkano po yung ibinabang budget sa appropriation, for example po, 10 billion, kukunin po dun sa 10 billion yung 30% po. So, that's 3 billion po, yun po yung proponent po. Sa buo. Opo, Your Honor. So yung proponents, 3 billion. Opo, in short, 30% po, kung magkano po yung ibababa. Hindi tayo nagkakaintindihan. Gusto ko kasing makwenta ilan lahat ang napunta sa mga proponents na sinasabi mo. Sabi mo, merong congressman, tapos sinama mo si Saldico, tapos meron ka sinabi ritong dalawa sa amin. Ilan ba yon sa kwenta mo? Your Honor, ang congressman po na regular namin, iba po sa party list. Magkakaiba po sila, hindi po sila pare-parehas Kaya ng nga, gastos. ilagay mo na lang kamo. Sinabi mo nga, 15 to 20% eh. O ilan sila? 3, 4, 5? Ilan ba? Bali, regular na congressman po namin 3. Tapos may mga iba, marami pong nagpapababa ng pondo sa amin, Your Honor. Iba-iba po. Hindi lang po senador at party list. Kaya nga, gusto ko lang bigyan mo kami ng idea magkano talaga between 2023 to 25, sinabi ko na sa iyo, ang napunta sa mga proponents lang. Para magkaroon kami ng idea kung magkano ang nawawala. Your Honor, wala po akong exact figure kasi kung magkano po ang napuntang bumabang budget 2022 to 2025. Kaya po nagbibigay po ako ng example na kung ang bumaba po doon is 10 billion, 30% po approximately ang napupunta sa proponent po. Naiintindihan ko yun eh. Kaya nga, kwentahin natin magkano nga lahat ang napunta sa proponents using your own example. 3 billion po, Your Honor. Lahat na? Yes po. Lahat na? Approximately, Your Honor, ganun po. Paano natin ngayon kukwentahin yon? Kasi, alam mo, narinig ko si Chairman sa isang privilege speech niya, 2023 to 2025, yung pinanalo nyo sa nilustay yung pera sa casino, 2.1 billion yata. Okay? Si Boss Henry po. Hindi, bali sa privilege speech ni Chairman, Apo. 2.1 billion na yung inyong ipinatalo. Okay. Ngayon, sa proponent sabi mong ganyan, 3 billion. Apo, for example lang po yan. Saan yung 4 billion? Ha? Okay lang po ba ipaliwanag ko yung detailed na po? Kanina ay mo paliwanag ng detail, ngayon nagpapaliwanag ka ng detalye. Kinukwenta ko lang kasi. Apo. Kahit pa paano natin kwentahin, imposible. Pagkatapos sasabihin, ikaw ang most credible. Yun mga kababayan, napanood po natin yung video at dito nga ay sinabon itong si Bryce Hernandez na sinasabi ni Senator Ping na ito raw ang most credible na maging state witness, mga kababayan. Mga kababayan, itong pagdinig na ito na ating sinusubaybayan tungkol nga dito sa flood control ay napakaraming mga netizen, mga kababayan natin ang nagtatanong, saan kaya papunta ito? Meron po kayang mananagot dito sa mga sangkot na matataas, mga mambabatas, meron pang mga kasamang mga senador, congressman, sa panig naman ng DPWH. Mga kababayan, naiinip na po yung ating mga kababayan. Inip na po ang taong bayan. Ang gusto nila at ang sigaw nila,
may managot, may makulong. Hindi po isinisigaw ng ating mga kababayan na baliin ang batas. Ang isinisigaw nila, yung mga korap na nasa gobyerno, managot at makulong na. Yun ang isinisigaw nila, mga kababayan. Hindi sinasabing baguhin ang batas at baliin ang batas. Dito, mga kababayan, sa video na ating napanood, na unawaan natin, una, yung sinabi ko po kanina, na binalikan itong si Moon Black Eye Tulfo. Ito, bilinak-ay kasi ni Raymart Santiago. Napakaliit ni Raymart Santiago pero sapol. Black na black yung mata niya. Sa mga suntok ni Raymart Santiago, mantakin mong sabihin niya sa kanyang programa na si Senator Marcoleta daw ay tumanggap ng ang usapan daw ay bilyon at napagkasunduan lang daw ay 120 million. Itong black eye talagang ito. Meron pa nga siyang sinabi na naman kung pagkukumparahin mo daw si Senator Ping Lacson at sasakay si Senator Marcoleta, parang si Senator Marcoleta raw ay tricycle at si Senator Ping Lacson daw ay Mercedes-Benz. Etong si Montol po talagang ito, parang gusto pa yatang balikan ni Raymart Santiago para ma-black-ayan na naman. Pero mga kababayan, tulad nga po ng sinabi natin kanina, naiinip na po ang taong bayan. Ito talaga ang sigaw ng taong bayan. May managot na. May makulong na dito sa mga korap na ito, mga kababayan. Kahit sino pa yan. Wala tayong sisinuin dito, mga kababayan, kung mayroong sangkot na mga senador, kahit sino pa yan. Basta't napatunayan na yan ay totoo. May mga ebidensyang nagpapatunay at nagpapatibay, dapat talaga managot yan, mga kababayan. At dyan po tayo nagtatapos, mga kababayan. Magandang umaga po at muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay patuloy po na nagsasabi po sa inyo, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.